10 milyong piso. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa isip ni Zira, pero hindi pa rin niya maintindihan. Parang isang banyagang lengguwahe na kahit anong pilit niya ay ayaw pumasok sa kanyang utak. Nakatitig lang siya sa puting papel na nasa ibabaw ng mesa ng doktor, kung saan nakasulat ang numero na may napakaraming 0. Ma'am Zira? Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa malayo. Kahit na metro lang ang pagitan nila. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng doktor, isang awa na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Gagawin po natin ang lahat, sabi ulit ng doktor, mas malumanay na ngayon. Pero kailangan nating maging tapat sa sitwasyon. Lumalaki na ang butas sa puso ni Zia. Kung hindi natin siya maooperahan sa lalong madaling panahon, baka... Hindi na tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin. Hindi na rin kailangan. Tumango si Zira, pero hindi niya maramdaman ang sarili niyang mga labi. Hindi niya maramdaman ang sarili niyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanyang ulo. Isang katahimikan na mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Nagpasalamat siya sa doktor at lumabas ng kwarto na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong katawan. Pag-uwi sa kanilang maliit na inuupahang apartment, nadatnan niyang mahimbing na natutulog si Zia. Ang kanyang 5 taong gulang na anghel, ang kanyang buhay. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang malambot na buhok nito. Payapa ang mukha ni Zia sa pagtulog, walang bakas ng sakit na unti-unting kumakain sa lakas ng munti nitong puso. Dito, sa katahimikan ng kanilang kwarto, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. 10 milyon. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang isang waitress sa isang maliit na karinderya ay sapat lang para sa kanilang araw-araw na pangangailangan. Kahit ibenta pa niya ang lahat ng gamit nila, kahit ibenta pa niya ang kanyang kaluluwa, hindi iyon aabot. Bigla siyang napahinto sa pag-iyak nang marinig ang mahinang pag-ubo ni Zia. Agad siyang lumapit at marahang hinaplos ang likod nito. "Shh, baby! Mommy's here!" Dumilat ang bata. Ang mga mata nito ay may bahid ng pagod. Ngumiti ito nang makita ang ina. "Mommy," sabi nito sa mahinang boses, "water po." Dali-daling kumuha ng tubig si Zira. Inalalayan niya ang anak na uminom. At sa bawat lagok ni Zia, parang tinutusok ang kanyang puso. Ang simpleng pag-inom ng tubig ay tila isang mabigat na gawain para sa kanyang munting anak. Matapos painumin, humiga ulit si Zia at muling nakatulog. Ngunit ang payapang pagtulog kanina ay napalitan na ng bahagyang hirap sa paghinga. Hindi na kaya ni Zira na manatili pa sa kwarto. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Lumabas siya at pumunta sa maliit nilang sala. Binuksan niya ang luma nilang telebisyon para lang magkaroon ng ingay, para may iba siyang marinig bukod sa sarili niyang mga hikbi at sa kinatatakutan niyang katahimikan. Isang news report ang bumungad sa kanya. Isang lalaking pamilyar ang mukha, napapaligiran ng mga kamera, aroganteng nakangisi. Ang kontrobersyal na kandidato na si Ashton Abaya, sabi ng reporter, ay muli na namang nasangkot sa gulo matapos itong mag-initiate ng away sa isang high-end na bar kagabi. Pinanood ni Zira ang video kung saan tinutulak ni Ashton ang isang lalaki. Ang gwapo nitong mukha ay nababahira ng alak at kayabangan. Napailing si Zira at bumulong sa sarili. Mga mayayamang walang pakialam, nagpapakasasa sa pera habang may mga taong namamatay dahil sa kawalan nito. Papatayin na sana niya ang TV nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-alinlangan siyang sagutin pero baka importante. "Hello? Zira? Si Zira ba to?" Isang pamilyar na boses ng babae ang naririnig niya.
Sino to? Si Marito Zira, yung dati mong katrabaho sa hotel. Naaalala mo pa? Si Marie, ang dati niyang supervisor. Oo, Marie, napatawag ka? Naku, pasensya na sa biglaang tawag. May nire-recommend kasi ako sa'yo. Isang trabaho, malaki ang sahod, sobrang laki. Natahimik si Zira. Anong trabaho? Personal assistant. Kailangan namin ng isang taong mapagkakatiwalaan, masipag, at malinis ang record. Ikaw agad ang naisip ko. Kaninong assistant? Tanong ni Zira. Isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marie sa kabilang linya. Sa kandidatong hinahawakan ng kumpanya namin, kay Ashton Abaya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Zira. Ang maliit na pag-asa ay biglang namatay. Hindi. Ayoko. Zira, teka lang. Pakinggan mo muna ako. Ang sahod ay 6 digits kada buwan. Natigilan si Zira. 6 digits. Mas malaki pa yun sa kinikita niya sa isang taon. Alam kong may reputasyon si Sir Ashton. Pagpapatuloy ni Marie, na tila nabasa ang kanyang iniisip. Pero trabaho lang naman ito. Professional lang. Kailangan mo ng pera. Diba? Para kay Zia. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ang tuluyang gumiba sa pader na itinatayo niya para kay Zia. Pupunta ako, sabi ni Zira. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Saan at kailan? Ibinigay ni Marie ang address ng campaign headquarters at sinabing pumunta siya kinabukasan din. Kinabukasan, habang natutulog pa si Zia sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang kapitbahay, tumayo si Zira sa harap ng isang nagtataasang gusali na gawa sa salamin at bakal. Sa harapan nito ay isang dambuhalang poster. Isang poster na nagpapakita ng nakangiting mukha ni Ashton Abaya. Hawak niya sa nanginginig na kamay ang kanyang lumang resume. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ng sarili na tumakbo palayo. Tumingala siya sa mukha ng lalaki sa poster. Ang lalaking kinasusuklaman niya. Ang lalaking maaaring maging dahilan para maligtas ang buhay ng kanyang anak. Para sa'yo, anak, bulong niya sa hangin. Kahit ano, gagawin ko. At sa huling pagkakataon, inayos niya ang kanyang sarili. Pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata at humakbang papasok sa gusali. Handa nang ibenta ang kanyang prinsipyo para sa presyo ng isang buhay. Ang sampal ay hindi dumapo sa pisngi ni Ashton, ngunit naramdaman niya ang hapdi nito sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Tingnan mo ang sarili mo. Ang boses ng kanyang ama, si Senator Abaya Sr., ay hindi pa sigaw, ngunit puno ito ng bigat na kayang magpayanig sa buong gusali. Isang kahihiyan. Yan ang tingin sa'yo ng buong Pilipinas ngayon. Isang kahihiyan sa pangalan ng pamilya. Nakatayo si Ashton sa gitna ng malawak na opisina ng kanyang ama. Sa ibabaw ng mamahaling mahogany desk ay nakalatag ang lahat ng dyaryo ngayong umaga. Sa front page ng bawat isa, nakangisi ang kanyang mukha. Lasing, magulo ang buhok, at hinahamon ng away ang isang kapwa customer sa bar. Dad, it was nothing, sagot ni Ashton. Pilit pinatatatag ang boses. Pinalaki lang ng media. Nothing? Ulit ng senador, kasabay ng isang mapaklang tawa. Ashton, tumatakbo ka para sa isang pwesto sa gobyerno. Hindi ka na isang teenager na pwedeng maglasing at makipag-away kahit kailan niya gusto. Bawat kilos mo, nakikita ng tao. At ang nakikita nila ngayon ay isang irresponsableng pasaway. Nagtiim ang bagang ni Ashton. Baka naman ito talaga ako. Baka dapat tanggapin na lang nila. Tumayo ang senador. Ang presensya nito ay tila pumuno sa buong silid. Nagbigay ng bigat sa hangin. Hinding-hindi. Isang abaya ka. At gagawin mo ang lahat para ayusin ang gulong ito. Ilang oras ang lumipas. Nakaupo na si Ashton sa isang conference room kasama ang kanyang campaign team. Ang tensyon mula sa opisina ng kanyang ama
ay sumunod sa kanya dito. Bumagsak tayo ng 10% sa huling survey, sabi ni Leo, ang kanyang campaign manager, habang nakaturo sa isang graph sa screen. Ang trust rating mo ay nasa all-time low. Kailangan nating gumawa ng isang bagay na malaki. Isang bagay na magpapabago sa tingin sa'yo ng mga tao. Ano? Mamimigay ako ng pagkain sa mga mahihirap? Sarkastikong sabi ni Ashton. Magpapakuha ako ng litrato habang humahalik sa mga sanggol? Luma na yan. Hindi, sagot ni Leo. Seryoso ang muka. Kailangan nating ipakita ang puso mo. Kailangan nilang makita na marunong kang magmahal at mag-alaga. Kailangan mo ng isang love story. Natawa si Ashton, isang tawang walang saya. Isang ano? Nababaliw na ba kayo? Saan ako hahanap ng babaeng papayag sa kalokohang yan? Nagkatinginan si Leo at ang iba pa sa team. Dito na pumasok si Marie, ang head ng kanilang PR, at inilapag ang isang folder sa harap ni Ashton. Actually, sir, sabi ni Marie, nakahanap na kami ng perpektong kandidata. Binuksan ni Ashton ang folder, isang simpleng resume at isang 2x2 picture. Zira, isang waitress, isang single mother na may anak na may malubhang sakit sa puso. Ito? Tanong niya. Hindi maitago ang pangungutya. Anong gagawin ko dito? Gagawin ko siyang beneficiary ng aking peking charity? Hindi, sir. Paliwanag ni Leo. Siya ang magiging girlfriend mo. Napahinto si Ashton. Tinitigan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya. Seryoso sila. You want me to hire a fake girlfriend? Isang charity case? Para ano? Para kaawaan ako ng mga botante? Para makita nila na may puso ka. Giit ni Leo. Isipin mo ang headline. Rebelding politiko, nahanap ang pag-ibig sa isang simpleng babae. This is gold, Ashton. Ito ang magliligtas sa kampanyang ito. At ayon sa source ni Marie, kailangan niya ng pera para sa operasyon ng anak niya. Biglang nag-iba ang lahat sa isip ni Ashton. Hindi na ito tungkol sa politika. Ito ay naging isang transaction. Isang solusyon sa problema niya at isang solusyon sa problema ng babae. Simple, walang emosyon. Magkano ang kailangan niya? Tanong niya. Ang boses ay malamig at business-like. 10 milyon! Tumango si Ashton. Okay, papuntahin niyo siya dito. Makalipas ang isang oras, pumasok si Zira sa kanyang opisina. Nakita ni Ashton ang lahat ng inaasahan niya. Isang simpleng damit, mga kamay na bahagyang nanginginig, at mga matang nagpapakita ng pagod at desperasyon. Mukha siyang ibon na may basag na pakpak. Hindi siya nag-abalang tumayo o mag-alok ng upuan. Umupo ka, sabi niya. Naupo si Zira sa silyang nasa harap ng kanyang mesa. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Tinitigan lang siya ni Ashton, sinusuri, hinahayaang maramdaman ng babae ang kapangyarihan niya. Inilapag niya ang isang kontrata sa mesa at itinulak ito palapit kay Zira. Basahin mo. Yumuko si Zira at sinimulang basahin ang dokumento. Nakita ni Ashton ang unti-unting panlalaki ng mga mata nito habang binabasa ang mga tsaukwan. Act as Ashton Abaya's loving girlfriend in all public appearances. Maintain confidentiality. 6-month duration. Pagkatapos, kumuha si Ashton ng isang tseke mula sa kanyang drawer, pinirmahan ito at isinulat ang isang numero na may napakaraming zero. Inilapag niya ito sa ibabaw ng kontrata. Tumingin si Zira sa tseke at pagkatapos ay sa kanya. Sa mga mata nito, nakita ni Ashton ang isang digmaan sa pagitan ng pride at pangangailangan. Para tapusin na ang usapan, nagsalita si Ashton. Ang bawat salita ay may kasamang yelo. So, magkano nga ba ang halaga ng buhay ng anak mo? Ang mga salita ni Ashton ay parang sampal na mas masakit pa
kaysa sa kamay ng kanyang ama. Naramdaman ni Zira na nawala ang lahat ng hangin sa kanyang baga. Ang tanong ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang insulto, isang pagyurak sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Gusto niyang tumayo, punitin ang kontrata at ang tseke at isampal sa pagmumukha ng aroganteng lalaking ito. Gusto niyang isigaw na walang presyo ang buhay ng kanyang anak. Pero nakita niya sa kanyang isipan ang mukha ni Zia, maputla, nahihirapang huminga, at ang boses ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. 10 milyong piso. Napayuko siya. Kinuha niya ang ballpen na nasa ibabaw ng mesa. Ang kamay niya ay nanginginig ng husto at ang pirma niya ay halos hindi mabasa. Ngunit nandoon, nilagdaan niya ang kasunduan. Isinuko niya ang kanyang dignidad. Magaling, sabi ni Ashton, walang bakas ng emosyon. Kinuha nito ang kontrata at ibinigay sa kanya ang tseke. Bukas, magsisimula ka na. May magbibigay sa'yo ng schedule mo. Tumayo si Zira. Hindi tumitingin sa mata ni Ashton. Mahigpit niyang hinawakan ng tseke. Ang kapirasong papel na ito ang pag-asa ni Zia. Ito rin ang simbolo ng kanyang pagkatalo. Paglabas niya ng opisina, halos masuka siya sa halo-halong emosyon. Pero nang makita niya ang mga numero sa tseke, isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Isang maruming ginhawa, pero ginhawa pa rin. Ang unang ginawa niya ay pumunta sa ospital at ibigay ang tseke bilang paunang bayad. Ang ngiti sa mukha ng billing staff at ang katiyakan na maisasama na si Zia sa listahan para sa operasyon ay nagbigay sa kanya ng lakas para harapin ang bukas. Ang sumunod na araw ay parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Sinundo siya ng isang itim na van at dinala sa isang mamahaling condo unit na magiging opisina niya. Doon, sinalubong siya ni Marie at ng isang buong team ng mga stylist at PR experts. Okay, Zira, sabi ni Marie. Ito ang Zira and Ashton 101. Kailangan mong kabisaduhin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Sir Ashton. Binigyan siya ng isang makapal na folder. Nandoon ang lahat. Paboritong pagkain ni Ashton, steak, medium rare. Paboritong kulay, black. Mga ayaw niya, maingay na tao, pekeng tawa, at pati na ang kasaysayan ng pamilya Abaya. Para siyang nag-aaral para sa isang pagsusulit na ang buhay ng anak niya ang nakataya. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aaral, isinabak na siya sa makeover. Inayusan siya, binihisan ng mga damit na hindi niya kailanman inisip na isusuot, at tinuruang maglakad at ngumiti sa harap ng kamera. Pakiramdam niya ay isa siyang manika, isang tau-tauhan sa isang malaking palabas. Okay, ready na tayo para sa first date ninyo, anunsyo ni Leo, ang campaign manager, pagdating niya. Nasa labas na ang media. Tandaan niyo, kailangan itong magmukhang natural. Mag-uusap kayo, magtatawanan. Zira, kailangan mong tumingin sa kanya na para bang siya ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa'yo. Lumunok si Zira. Paano niya gagawin yon? Pagpasok nila sa restaurant na puno ng mga kumikislap na kamera, agad na nagbago ang kilos ni Ashton. Ang malamig at aroganteng lalaki sa opisina ay napalitan ng isang mapang-akit at maalalahaning boyfriend. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Relax. Bulong nito sa kanya. Sapat lang para siya ang makarinig. Just smile and follow my lead. Ganoon nga ang ginawa niya. Ngumiti siya hanggang sa mangawit ang kanyang mga panga. Tumawa siya sa mga biro ni Ashton na hindi naman nakakatawa. Sumagot siya sa mga tanong ng press gamit ang mga scripted na sagot na pinakabisado sa kanya. Paano po kayo nagkakilala? Tanong ng isang reporter. Sa isang coffee shop, mabilis na sagot ni Ashton. At pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal, isang pekeng pagmamahal. It was love at first sight para sa akin.
Naramdaman ni Zira na namula ang kanyang pisngi. Kahit alam niyang kasinungalingan ang lahat, may kung anong epekto sa kanya ang mga titig nito. Sa gitna ng hapunan, isang reporter ang sumigaw. Mr. Abaya, totoo ba ang relasyon ninyo? O isa lang itong gimmick para sa kampanya? Nagkaroon ng biglaang katahimikan. Lahat ng kamera ay nakatutok sa kanila, naghihintay ng sagot. Ngumiti lang si Ashton. Hindi niya sinagot ang tanong. Sa halip, marahan itong hinawakan ng baba ni Zira. Inilapit ang mukha nito sa kanya at sa harap ng buong Pilipinas, hinalikan siya nito. Hindi ito isang marahas na halik. Hindi rin ito tulad ng mga halik na napapanood niya sa pelikula. Ito ay marahan at nag-aalangan sa simula na tila nagtatanong. Pagkatapos, nang hindi siya umiwas, bahagyang lumalim ito. Ang mga labi ni Ashton ay malambot at mainit at sa isang saglit, nawala ang lahat sa paligid ni Zira. Nawala ang mga kamera, ang mga tanong, ang ingay. Ang tanging naramdaman niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang mabilis at malakas na tibok na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ilang segundo lang iyon, pero para kay Zira, parang isang oras. Nang bumitaw si Ashton, ang ngiti sa mukha nito ay hindi na mukhang peke. May kakaibang kislap sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Humarap ito sa mga reporter na ngayon ay mas lalong nagkakagulo sa pagkuha ng litrato. Does that answer your question? Sabi ni Ashton. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Iyon na ang naging hudyat para tapusin ang palabas. Inalalayan siya ni Ashton palabas ng restaurant habang patuloy pa rin ang pag-flash ng mga kamera. Hindi nito binitawan ang kanyang kamay hanggang sa makapasok sila sa loob ng sasakyan. Nang sumara ang pinto ng kotse, tila may isang magic spell na nabasag. Agad binitawan ni Ashton ang kanyang kamay na para bang napaso ito. Ang mapagmahal na ngiti ay naglaho at ang mainit na titig ay napalitan ng dating lamig. Sumandal ito sa upuan, ipinikit ang mga mata at nagbuntong hininga. Ang biglaang pagbabago ay nagpabalik kay Zira sa katotohanan. Isa lang itong trabaho. Ang lahat ng nangyari kanina, ang paghawak ng kamay, ang mga matatamis na salita, ang halik, ay bahagi lamang ng script. Magaling kang umarte, sabi ni Ashton. Hindi pa rin dumidilat. Ang boses nito ay walang emosyon, parang isang direktor na pumupuna sa kanyang artista. Hindi sumagot si Zira. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Naramdaman niya ulit ang pag-init ng kanyang mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit sa sarili. Bakit siya naapektuhan? Bakit tumibok ng ganoon kabilis ang puso niya para sa isang kasinungalingan? Don't get used to it, biglang sabi ni Ashton na tila nabasa ang katahimikan niya. This is just a job, nothing more. Tumango si Zira kahit hindi siya nakikita nito. Alam ko, bulong niya, halos sa sarili na lang. Trabaho lang to. Pero habang sinasabi niya iyon, marahan niyang itinaas ang kanyang mga daliri at hinawakan ang sarili niyang mga labi. Ramdam pa rin niya ang bakas ng halik ni Ashton, isang halik na nagsimula sa isang kasinungalingan, ngunit nag-iwan ng isang pakiramdam na mapanganib na totoo. Ang plano ay gumagana ng perpekto, masyadong perpekto. Tingnan mo to, Ashton, sabi ni Leo, sabay turo sa isang tablet na nagpapakita ng mga bagong survey numbers. 15%, tumaas ka ng 15% sa loob lang ng isang linggo. Ang Zishton Love Team, patok na patok sa masa. Tiningnan ni Ashton ang mga numero, pero hindi siya nakaramdam ng kahit anong tuwa. Para sa kanya, isa lang itong problema na nalutas ng pera. Isang transaksyon. Ibinigay niya ang 10 milyon at ibinigay sa kanya ni Zira ang imaheng kailangan niya. Ganoon lang iyon kasimple. Good, sabi niya. Walang kabuhay-buhay. Just make sure she knows her lines for the next interview.
Sa mga sumunod na araw, naging abala sila. Mga photoshoot, mga panayam, mga charity event na kailangan nilang puntahan bilang isang magkasintahan. Sa harap ng mga kamera, perpekto ang kanilang pag-arte. Hinahawakan niya ang kamay ni Zira. Binubulungan ito ng mga kunwaring matatamis na salita at ngumingiti sila na para bang sila na ang pinakamasayang magkasintahan sa buong mundo. Ngunit sa likod ng mga kamera, ibang-iba ang kwento. Isang hapon, nasa isang makeshift office sila habang naghihintay para sa susunod na event. Pinipilit ni Ashton na basahin ang isang talumpati nang bigla siyang narinig na may kausap si Zira sa telepono. "Opo, baby. Uminom ka na ba ng gamot mo?" Ang boses ni Zira ay nagbago. Ang profesional at medyo kinakabahang tono na ginagamit nito sa trabaho ay napalitan ng isang boses na puno ng lambing at pag-aalala. "Okay? Good girl. Si Tita Nene muna ang bahala sa'yo, ha? Promise, uuwi si Mommy agad pagkatapos ng work. I love you, Zia." Napahinto si Ashton sa pagbabasa. Sumilip siya mula sa kanyang kinauupuan. Nakita niya si Zira na nakatalikod, nakasandal sa pader. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ramdam niya ang bigat sa mga balikat nito. Bigla niyang na-realize, hindi ito laro para sa kanya. Sa bawat ngiti, bawat pag-arte, ang buhay ng anak niya ang nakasalalay. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Ashton ang bigat ng kanilang kasunduan, hindi sa kanyang bulsa, kundi sa kanyang konsensya. Isang gabi, pagkatapos ng isang event, kailangan nilang dumaan sa apartment ni Zira para kunin ang isang damit na gagamitin para sa pictorial kinabukasan. Nagpresenta siyang samahan ito sa pag-akyat. "Hindi na, sir. Okay lang," sabi ni Zira. "Huwag ka nang makipagtalo," sagot niya. "Baka may mga reporter pa sa paligid. We need to keep up the act." Pumayag si Zira ng may pag-aatubili. Pagpasok nila sa maliit na apartment, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang lahat ng bagay ay simple at luma, ngunit malinis at maayos. Sa isang maliit na estante, nakahilera ang mga gamot ni Zia. Sa pader, nakasabit ang mga drawing ng isang bata, mga bahay na may araw, mga bulaklak, at isang stick figure ng isang babae na may caption na "Best Mama Me." Ang mundo niya ay puno ng mga conference room, mamahaling sasakyan, at mga pekeng ng ngiti. Ang mundo ni Zira ay umiikot lamang sa isang maliit na batang babae. Habang hinahanap ni Zira ang damit, isang maliit na boses ang narinig ni Ashton mula sa kwarto. "Mommy?" Lumabas si Zia. Kinukusot ang mga mata. Natigilan ito nang makita si Ashton. Kumapit ito sa binti ng ina. Medyo nahihiya. "Baby, gising ka pa pala," sabi ni Zira. Hinaplos ang buhok ng anak. "Si Tito Ashton mo, Zira. Say hi." "Hi po," mahinang sabi ng bata. "Hello, Zia," sabi ni Ashton. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ng malapitan ng bata. Ang batang dahilan ng lahat ng ito. Biglang may kinuha si Zia mula sa likod nito. Isang papel na may guhit. Inabot nito yon kay Ashton, isang drawing ng isang lalaking may magulong buhok at nakangiti. "Para sa'yo," sabi ni Zia. Sabi ni Mommy, "Ikaw si Tito Pogi." Kinuha ni Ashton ang papel. Narinig niya ang pagsaway ni Zira sa anak, "Zia," pero hindi niya ito pinansin. Nakatitig lang siya sa drawing. Isang simpleng guhit, pero tumama yon sa isang parte ng kanyang puso na hindi niya alam na mayroon pala siya. Hindi siya nakapagsalita. Tumango lang siya sa bata. Kinagabihan, habang pauwi sila sa kotse, binalot sila ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang karaniwang malamig na katahimikan nila, kundi isang katahimikang may laman. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Ashton, bumasag sa katahimikan. Nagulat si Zira sa tanong. Tumingin ito sa kanya. Lahat naman ng ina, napapagod.
pero hindi pwedeng sumuko. Bago si Zia, pagpapatuloy niya, nag-iingat sa mga salita. Ano ang pangarap mo? Ngumiti si Zira, isang totoong nangiti na ngayon lang niya nakita. Isang malungkot na nangiti. Gusto kong maging isang chef, magkaroon ng sarili kong maliit na restaurant. Hindi na sila muling nag-usap pagkatapos noon, ngunit ang pag-uusap na yon ay nag-iwan ng marka kay Ashton. Nakita niya ang babae sa likod ng ina, ang babaeng may sariling pangarap bago ito sakupin ng responsibilidad. Kinabukasan, nasa isang TV studio sila para sa isang morning show. Naging maganda ang takbo ng interview. Natural na ang kanilang mga biruan. Minsan, nahuhuli niya ang sarili niyang nakangiti kay Zira at ang nangiting iyon ay hindi nakasama sa bayad. Pagkatapos ng segment, habang nag-ayos sila sa backstage, isang boses ang nagpatigil sa lahat. Ashton. Lumingon si Ashton at nakita ang kanyang ama, si Senator Abaya Sr. na nakatayo doon, nakangiti. Isang nangiting hindi umaabot sa mga mata. Dad, anong ginagawa niyo dito? Napadaan lang. I wanted to see how well my investment is doing, sabi ng senador. Ngunit ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Nakatutok ito kay Zira. Lumapit ang senador kay Zira. Ngumiti ito ng malapad. Miss Zira, I've heard so much about you. Ngunit ang mga mata ng kanyang ama, habang tinititigan si Zira mula ulo hanggang paa, ay kasing lamig ng yelo. Isang tingin na puno ng pagsusuri, panghuhusga, at isang malinaw na babala. Ang araw ay perpekto. Masyadong perpekto para sa isang pekeng pag-iibigan. Nasa pribadong resort ng mga Abaya si Zira, sa tabi ng isang maningning na swimming pool. Ang araw ay sapat lang ang init, at ang hangin ay may dalang amoy ng asin at mga bulaklak. Sila ay nasa gitna ng isang lifestyle photoshoot para sa isang sikat na magazine. Okay, Zishton, more sweetness! Sigaw ng photographer. Ashton, hawakan mo ang bewang niya na parang ayaw mo siyang pakawalan. Zira, isandal mo ang ulo mo sa balikat niya. Perfect! Ginawa ni Zira ang sinabi sa kanya. Sanay na siya. O baka iyon ang mas nakakatakot, na nagiging sanay na siya. Sa mga nagdaang linggo, ang pag-arte ay naging pangalawang balat na niya. Ang paghawak sa kamay ni Ashton, ang pagtawa sa mga biro nito, ang pagtitig sa mga mata nito, naging mas madali. Masyadong madali. Lalo na't si Ashton mismo ay nag-iiba na rin. Wala na ang dating lamig sa mga mata nito kapag walang kamera. Napapalitan na yon ng mga totoong nangiti. Mga totoong pag-aalala. Okay ka lang? Bulong nito sa kanya habang nakasandal siya. Hindi ka ba naiinitan? Tumangulang siya bilang sagot. Ang puso niya ay may kakaibang kaba. Okay, great shot, sabi ulit ng photographer. Mag-isa ka naman, Ashton. Dito sa gilid ng pool, isang thoughtful shot. Lumayo si Ashton sa kanya at naglakad papunta sa gilid ng pool. Habang nagpo-pose ito, kumuha si Zira ng isang baso ng malamig na juice at pinanood ito mula sa malayo. Hindi niya maikakaila. May angking karisma si Ashton. Isang karisma na mapanganib. Okay, Ashton. Medyo umikot ka pa. Dahan-dahan. Sa isang iglap, sa pag-ikot ni Ashton para sa isang candid shot, nadulas ito sa basang semento. Nawalan ito ng balanse at bumagsak sa pool nang may malakas na kalabog. Sir Ashton! Sigaw ng mga staff. Napatayo si Zira, handang tumulong. Ngunit mabilis na lumitaw ang ulo ni Ashton mula sa tubig. Tumatawa. Okay lang ako. Sigaw nito. Medyo mainit din kasi. Nagtawanan ang lahat. Tinulungan siya ng mga staff na makaahon. Basa ang kanyang buhok at damit. Sayang ang damit. Biro ni Ashton habang pinipiga ang laylayan ng kanyang puting t-shirt. Mainit pa rin. Hubarin ko na nga to. Tumalikod ito sa kanya para harapin ang isa sa mga staff na may dalang tuwalya. Hinila nito pataas ang basang damit. At doon, sa ilalim ng sikat ng araw, sa basang balat ni Ashton,
nakita niya ito. Natigilan si Zira. Ang buong mundo niya ay huminto sa pag-ikot. Sa kanang bahagi ng likod ni Ashton, malapit sa kanyang balikat, ay isang tattoo. Hindi ito ordinaryong tattoo. Isa itong itim na dragon na ang disenyo ay kakaiba at artistiko. Ang buntot nito ay pumupulupot na tila isang letra. Isang kakaibang dragon, isang tattoo na nakatatak hindi lang sa balat ng lalaki, kundi sa pinakamadilim na sulok ng kanyang alaala. Biglang bumalik ang lahat, isang madilim na kwarto, ang amoy ng alak, ang bigat ng isang di kilalang katawan, ang sakit, ang hiya, at isang imahe na nakatatak sa kanyang isipan na nasinagan lang ng liwanag mula sa buwan na tumatagos sa bintana. Isang kakaibang dragon na gumagapang sa likod ng isang lalaking hindi niya namukhaan. Nabitawan niya ang baso ng juice na hawak niya. Ang tunog ng nabasag na salamin sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Lahat ay napatingin sa kanya. Maging si Ashton ay lumingon. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaguhit sa mukha nito. Zira, anong nangyari? Tanong nito, lumalapit sa kanya. Ngunit hindi na siya si Ashton sa paningin ni Zira. Siya na ang anino mula sa kanyang nakaraan, ang estranghero, ang ama ni Zia. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi mapigilan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Wala! Bulong niya. Ang boses ay basag at halos hindi marinig. At bago pa man may makalapit sa kanya, tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo kay Ashton. Palayo sa katotohanan na kayang dumurog sa buong buhay niya. Anong nangyari doon? Paulit-ulit na tanong ni Ashton sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang kaguluhan na nilikha ng biglaang pagtakbo ni Zira. Ang photoshoot ay biglang natigil. Ang mga staff ay nagpapanik. Siya naman, nakatayo lang doon, basa, walang damit pang itaas, at higit sa lahat, naguguluhan. Sinubukan niyang sundan si Zira, ngunit mabilis itong nakasakay sa isang service vehicle ng resort at nagpahatid paalis. Hindi na niya ito naabutan. Sa mga sumunod na araw, isang pader na gawa sa yelo ang biglang itinayo ni Zira sa pagitan nila. Ang mga tawag niya ay hindi nito sinasagot. Ang mga text niya ay sinasagot nito ng isa o dalawang salita. Ashton, "Are you okay? Anong nangyari?" Zira, "Okay lang po, sir. Masama lang ang pakiramdam." Ashton, "Let's talk. Puntahan kita." Zira, "Wag na po. May trabaho pa." Ang bawat po at sir ay parang isang sampal. Bumalik sila sa simula. Hindi, mas malala pa ito kaysa sa simula. Noon, mayroon silang malamig na profesionalismo. Ngayon, ang nararamdaman niya mula kay Zira ay pag-iwas, pagtakas. Hindi na niya natiis. Pagkatapos ng isang meeting, inabangan niya ito sa parking lot ng kanilang headquarters. Nakita niya itong naglalakad ng mabilis, nakayuko, na tila ba gustong maging invisible. Hinarangan niya ang daan nito. Zira. Nagulat ito at napaatras sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Napilitan itong tumingin sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot sa kanya. "Sir?" sabi nito. Ang boses ay formal at walang buhay. "May kailangan po ba kayo?" "Anong problema?" tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. "May nagawa ba akong mali? May nasabi ba ako? Bakit mo ako iniiwasan?" Umiling si Zira, umiiwas ng tingin. "Wala po, sir. Busy lang sa trabaho." "Wag mo akong lokohin, Zira," sabi niya. Ang boses ay bahagyang tumaas. "Isang linggo na tayong ganito. Mula noong araw sa resort. Ano bang nangyari?" Sa wakas, tinitigan siya nito ng diretso. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon. Ngunit sa ilalim nito, nakita niya ang isang bagyo.
Pakitandaan po natin, Sir Ashton, sabi ni Zira. Ang bawat salita ay mabagal at malinaw, na parang patalim. Trabaho lang po ito. Huwag po nating kalimutan ang linya sa pagitan ng totoo at ng pag-arte. Pagkasabi noon, nilagpasan siya nito at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan siyang nakatayo doon. Tulala at nasasaktan, ang mga salita nito ay tumatak sa kanya. Trabaho lang to. Iyon din ang mga salitang sinabi niya rito noon sa kotse. Ngayon, ginagamit nito ang mga yon laban sa kanya. At sa hindi niya malamang dahilan, masakit pala itong marinig. Gabi na, ngunit hindi siya makatulog. Umupo siya sa kanyang bar sa bahay, umiinom mag-isa. Pilit niyang inaalala ang mga nangyari sa resort. Ang pagkadulas niya, ang pagkahubad ng damit, ang pagkasira ng baso, ang tattoo. Bigla siyang napatigil. Naalala niya ang itsura ni Zira nang makita nito ang likod niya. Ang gulat, ang takot. Parang nakakita ito ng multo. Ang isip niya ay lumipad pabalik. 6 na taon na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan siya nagpalagay ng tattoo na yon. Isang gabi ng rebellion. Nag-away sila ng kanyang ama, isang matinding pag-aaway, tungkol sa kanyang kinabukasan sa politika na ayaw naman niya. Umalis siya ng bahay, galit na galit. Naglasing siya. Naglasing siya ng husto. Ang mga sumunod na alaala ay pira-piraso na lang. Ang sakit ng karayom sa kanyang balat. Ang amoy ng tinta, ang malabong imahe ng isang babae, isang babaeng hindi niya maalala ang muka. Napapikit si Ashton. Imposible. Isang malaking koinsidensya lang. Ngunit ang pagdududa ay naitanim na. Kinabukasan, habang nasa loob ng kanyang sasakyan at naghihintay ng meeting, napatingin siya sa dashboard. Nandoon pa rin ang drawing na bigay sa kanya ni Zia. Kinuha niya ito at pinagmasdan. Tito Pogi. Napangiti siya ng bahagya. Ngunit nang aalisin na niya ito, may napansin siyang isang bagay na kumapit sa papel. Isang mahabang hiblaan ng buhok, itim at manipis. Buhok ng isang bata. Buhok ni Zia. Hinawakan niya ito ng maingat. At doon, sa gitna ng katahimikan ng kanyang sasakyan, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napaka-imposible, napakabaliw. Ngunit habang pinag-iisipan niya, ang lahat ng piraso ay tila nagkakatugma. Ang biglaang pagbabago ni Zira, ang reaksyon nito sa kanyang tattoo, ang edad ni Zia. Kumuha siya ng isang maliit na ziplock bag mula sa kanyang glove compartment. Maingat niyang inilagay ang hibla ng buhok sa loob. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit gaano pa ito kabaliw, ang mga sumunod na araw ay naging isang uri ng impyerno para kay Ashton. Pumunta siya sa isang pribado at mapagkakatiwalaang DNA testing facility. Gamit ang isang pekeng pangalan para maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan. Ibinigay niya ang hibla ng buhok ni Zia at ang sarili niyang sample. Sinabi sa kanya na ang resulta ay lalabas sa loob ng 5 araw ng trabaho. Ang 5 araw na yon ay mas mahaba pa kaysa sa buong kampanya. Sa araw, pinilit niyang maging normal. Ipinagpatuloy niya ang mga interview at public appearance kasama si Zira. Ngunit ang bawat ngiti ay pilit. Ang bawat paghawak sa kamay ni Zira ay may kasamang bigat. Tinitingnan niya ito. Sinusuri ang bawat galaw, bawat salita. Naghahanap ng kahit anong senyales na magpapatunay o magpapabulaan sa hinala niya. Si Zira naman ay nanatiling malamig at malayo. Isang perpektong empleyado. Ginagawa niya ang lahat ng nakasulat sa kontrata. Ngunit wala na ang kahit anong bahid ng init o pagiging totoo. Sa gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga litrato ni Zia sa kanyang cellphone. Mga litratong kinuha ng kanilang social media team para sa family content. Pinagmamasdan niya ang hugis ng mga mata nito, ang ngiti nito, ang maliliit nitong kamay. Hinihiling niya na sana mali siya. Dahil kung tama siya, hindi niya alam kung ano ang gagawin.
Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, hinihiling din niya na sana. Tama siya. Ang ideya na may isang maliit na bata sa mundo na kadugo niya ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng takot at pag-asa. Sa ikalimang araw, habang nasa gitna siya ng isang napaka-boring na meeting kasama ang mga leader ng isang komunidad, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Mr. Santos, your results are ready for pickup. Biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Excuse me, ang sabi niya sa mga kamiting. I have an urgent family matter to attend to. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Nagmamadali siyang umalis, iniwan ang kanyang team na naguguluhan. Nagmaneho siya papunta sa laboratorio na para bang hinahabol siya ng demonyo. Binigay sa kanya ng isang babae sa counter ang isang selyadong brown envelope. Ang pangalan na nakasulat, Juan Santos. Ang tibok ng puso niya ay napakabilis. Halos umabot na sa kanyang lalamunan. Hindi niya ito binuksan sa loob. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, umupo sa driver's seat at inilagay ang envelope sa upuan sa tabi niya. Tinitigan niya ito. Ang isang pirasong papel na nasa loob ng envelope na yon ay may kapangyarihang baguhin ang lahat. Ang buhay niya, ang buhay ni Zira, ang buhay ni Zia. Humugot siya ng isang malalim na hininga. Dahan-dahan niyang pinunit ang selyo. Ang tunog ng napupunit na papel ay napakalakas sa loob ng tahimik na sasakyan. Inilabas niya ang resulta. Isang pahina lang ito, puno ng mga teknikal na salita at numero. Ngunit ang mga mata niya ay agad na napunta sa huling bahagi, sa ilalim ng titulong Conclusion. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at dumiretso sa kanyang dibdib. Probability of paternity. 99.9999% na pahinto ang paghinga ni Ashton. Binasa niya ulit at ulit, pero hindi nagbabago ang mga salita. Paternity. Practically proven. Binitawan niya ang papel. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Siya ang ama. Si Zia, ang maliit na batang nagbigay sa kanya ng drawing, ang batang may butas sa puso, ay anak niya. Ang unang emosyon na naramdaman niya ay hindi saya o galit. Ito ay isang matinding pagkabigla na halos magpayanig sa kanyang buong pagkatao. Sinundan ito ng isang alon ng pagsisisi para sa gabing hindi niya matandaan, para sa 6 na taon na nawala, para sa pagiging isang estranghero sa sarili niyang anak. Pagkatapos ay dumating ang galit. Galit kay Zira. Bakit hindi nito sinabi? Bakit nito itinago sa kanya ang sarili niyang anak? Ginamit ba siya nito? Ngunit ang galit ay mabilis na napalitan ng pag-unawa. Paano naman nito sasabihin? Ano ang sasabihin nito? Hi, Sir Ashton. Ikaw ang ama ng anak ko, pero hindi mo ako natatandaan. Sino ang maniniwala sa kanya? Itinago nito ang sikreto dahil wala itong pagpipilian. Ang lahat ng emosyon ay naghalo-halo sa loob niya. Gulat, pagsisisi, galit, pag-unawa, takot, at isang maliit na kislap ng kagalakan. May anak siya. Isang bagay ang naging malinaw sa kanya sa sandaling iyon. Tapos na ang pag-arte, tapos na ang kokontrata, tapos na ang mga kasinungalingan. Kailangan niyang makausap si Zira agad. Hinawakan niya ang manibela. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Ngunit hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa isang bagong determinasyon, isang bagong layunin. Ibinagsak niya ang kanyang ulo sa manibela, huminga ng malalim, at pagkatapos ay itinaas ito. Sa kanyang mga mata, may isang bagong apoy. Kailangan niyang makita ang kanyang anak. Nasa maliit na kusina si Zira, naghahanda ng lugaw para kay Zia nang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sagot niya. Si Mr. Zira po ba ito? Tanong ng isang formal at malamig na boses ng lalaki. Ako nga po, sino to?
Pinapatawag po kayo ni Senator Abaya Sr. May mahalaga po siyang sasabihin sa inyo. Magpapadala po kami ng sasakyan para sunduin kayo sa loob ng 1 oras. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. Kinabahan si Zira, ang ama ni Ashton. Pagkatapos ng araw sa TV studio, hindi na niya ito nakita. Ngunit hindi niya malimutan ang tingin nito. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Tungkol saan daw po? Malalaman niyo po pagdating niyo dito. Huwag po kayong mag-alala. Saglit lang po ito. Pagkababa ng telepono, alam ni Zira na wala siyang pagpipilian. Ang pagtanggi sa isang senador ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Ibinilin niya si Zia sa kanyang kapitbahay at naghintay. Eksaktong 1 oras, isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang apartment. Dinala siya nito hindi sa isang opisina, kundi sa isang pribadong restaurant na sarado sa publiko. Sa gitna ng malawak at walang taong lugar, nakaupo si Senator Abaya Sr. sa isang mesa, kalmadong umiinom ng tsaa. "Maupo ka, hiha," sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit ang mga mata ay matalim. Naupo si Zira. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan para itago ang panginginig. "Alam kong nagtataka ka kung bakit kita pinatawag," simula ng senador. "Diretsuhin na natin. Alam ko na ang lahat." Napakunot ang noo ni Zira. "Ang lahat po?" Ngumiti ang senador. Isang ngiting hindi nakakagaan ng loob. Inilapag nito sa mesa ang isang brown envelope. Binuksan nito iyon at inilatag ang laman sa ibabaw ng puting mantel. Ang puso ni Zira ay tila tumigil sa pagtibok. Mga litrato. Mga litrato niya at ni Ashton, hindi lang sa mga public event, kundi pati sa mga pribadong sandali. May litrato pa niya habang papasok sa apartment niya. Pagkatapos, inilabas ng senador ang isang medical file. Ang medical file ni Zia. At sa huli, isang pirasong papel, isang kopya ng resulta ng DNA test. Ang pangalan sa itaas ay Juan Santos, ngunit ang resulta sa ibaba ay malinaw. 90%. Ang anak ko ay pabaya at irresponsable, sabi ng senador, tinitiklop ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ngunit hindi siya tanga. Nag-imbestiga ako nang mapansin kong nag-iiba na ang pakikitungo niya sa'yo. At heto ang nalaman ko. Hindi makapagsalita si Zira. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 6 na taon ay nakalatag na ngayon sa isang mesa, sa pagitan niya at ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa. "Gusto kong malaman mo na wala akong galit sa'yo, Hija." Pagpapatuloy ng senador. "Naiintindihan ko ang sitwasyon mo. Ginawa mo ang lahat para sa anak mo. Ngunit ngayon, kailangan mong isipin ang kinabukasan niya." Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang pamilya namin ay nasa mata ng publiko. Isang pagkakamali lang at lahat ng pinaghirapan namin ay masisira. Ang karera ni Ashton, ang pangalan ng mga abaya, isang iskandalo, isang anak sa labas, ay sisira sa lahat ng yon. Hinawakan ng senador ang medical file ni Zia. "Ang batang ito, ang apo ko, ay may sakit. Kailangan niya ng pinakamagaling na mga doktor, pinakamagaling na ospital, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pag-ibig lang." Kumuha ang senador ng isang checkbook at isang pluma. "Gusto kong bigyan ka ng isang alok na hindi mo matatanggihan." Pinirmahan nito ang isang blangkong tseke at itinulak ito palapit kay Zira. "Isulat mo. Kahit anong halaga. 20 million, 50 million, kahit 100 milyon. Sapat na pera para mabuhay kayo ng anak mo nang komportable kahit saan sa mundo. Sapat na para sa operasyon niya at sa lahat ng pangangailangan niya habang buhay." Napatingin si Zira sa blangkong tseke. Ang solusyon sa lahat ng problema niya ay nasa harap na niya. Ano po ang kapalit?" tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Ang nangiti sa labi ng senador ay nawala.
Ang kapalit ay katahimikan. Aalis kayo. Ngayong gabi, pupunta kayo sa isang lugar na hindi na kayo mahahanap ni Ashton at hinding-hindi mo sasabihin kahit kanino na siya ang ama ng bata. Para sa mata ng batas at ng buong mundo, patay na ang ama ni Zia. Naiintindihan mo ba? Idinagdag pa nito, ang boses ay mas bumaba at mas nakakatakot. Kung hindi ka papayag, sinisigurado ko sa'yo, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ko para gawing impyerno ang buhay ninyong mag-ina. Walang ospital na tatanggap sa inyo, walang trabahong magbubukas para sa'yo. Magsisisi ka sa araw na nakilala mo ang anak ko. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Zira. Ito ang kanyang pinakamatinding bangungot, ang mapalapit sa katotohanan, para lang pilitin siyang talikuran ito. Ngunit nang maisip niya si Zia at ang banta sa buhay nito, alam na niyang talo na siya. Kinuha niya ang pluma. Sa nanginginig na kamay, sumulat siya ng isang liham para kay Ashton. Isang maikli at malamig na liham na idinikta sa kanya ng senador. Isang liham na nagsasabing nakuha na niya ang perang kailangan niya at tapos na ang lahat sa kanila. Pagkatapos noon, umalis siya. Hindi na niya tinanggap ang tseke. Ang 10 milyon mula sa kontrata ay sapat na para sa operasyon. Hindi niya kailangan ng pera ng demonyo. Ang kailangan lang niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Samantala, si Ashton ay nagmamadali papunta sa apartment ni Zira. Hawak ang resulta ng DNA test. Puno siya ng mga tanong, ng pag-asa, ng takot. Sasalubungin niya ang katotohanan. Ngunit pagdating niya, ang katotohanan na sumalubong sa kanya ay isang walang laman na apartment. Ang mga gamit ni Zira at Zia ay wala na. Tanging isang pirasong papel ang nakatiklop sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Ang liham ni Zira. Binasa niya ito at ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-asa na nabuo sa kanyang puso ay biglang gumuho, nag-iwan ng isang malaking butas na mas malaki pa kaysa sa butas sa puso ng kanyang anak. Nabasag ang bote ng alak sa dingding. Umuugong sa galit si Ashton. Ang sulat ni Zira na nasa sahig na ngayon, punit-punit, ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang isip. Nakuha ko na ang kailangan ko. Tapos na ang lahat. Hindi niya ito pinaniniwalaan. Ang mga salitang yon ay hindi kay Zira. Ang Zira na nakilala niya, ang Zira na nakita niyang nagmamahal kay Zia, ay hindi kayang sumulat ng ganoon kalamig na pamamaalam. May iba, may pumilit sa kanya, at isa lang ang taong may kakayahang gawin niyon. Nanginginig sa galit, kinuha ni Ashton ang kanyang cellphone. Isang tawag. Leo, saan si Dad? Nasa office niya, Sir Ashton. May importanteng meeting. Cancel all my appointments, putol ni Ashton. Ngayon din, papunta ako sa opisina ng aking ama. Nagmamadali siya nang umalis ng bahay. Ang kanyang isip ay puno ng galit at isang bagong determinasyon. Nagmaneho siya na parang mawawalan na ng kontrol, ngunit sa isip niya, mas kontrolado na niya ang sarili kaysa kailanman. Wala ng politika, wala ng campaign, wala ng pagpapatunay sa kanyang ama. Ang tanging mahalaga ngayon ay hanapin si Zira at si Zia. Pagdating niya sa opisina ng senador, hindi na siya nagabalang magpaalam sa mga staff. Pumasok siya sa loob, diretso sa conference room, kung saan nakita niyang may meeting ang kanyang ama. Dad, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, nagulat ang lahat. Lumingon ang kanyang ama. Ang pagkunot ng noo ay nagpapahiwatig ng iritasyon. Ashton, nasa gitna ako ng isang mahalagang meeting, sabi ng senador. Hindi ka maaaring bastos sa harap ng mga kasama ko. Kumuha si Ashton ng isang silya at umupo sa harap ng senador. Hindi man lang tinitingnan ang ibang tao sa silid. Itinapon niya ang punit-punit na sulat sa ibabaw ng mesa.
Anong ginawa mo sa kanila? Tanong ni Ashton. Ang bawat salita ay may bigat na kayang bumali ng bakal. Saan mo sila dinala? Tinitigan ng senador ang sulat. Isang malalim na pagbuntong hininga ang pinakawalan nito. Ang pinoprotektahan ko lang ang kinabukasan mo, anak. At ang pangalan ng pamilya. Hindi tayo maaaring magkaroon ng ganitong uri ng iskandalo. Isang anak sa labas. Anak ko yon! Sigaw ni Ashton, napatayo. Ang kanyang galit ay hindi na kayang pigilan. Kadugo ko siya. At ginawa mo siyang armas laban sa amin. Lahat ng nasa silid ay nagulat. Ang mga staff ay nagtinginan. Alam nila kung ano ang pinag-uusapan ng mag-ama. Umupo ka, Ashton, sabi ng senador. Kalmado pa rin. Ngunit ang mga mata ay nagpapadala ng babala. Hindi mo ito gusto. Hindi, sabi ni Ashton. Isang mapaklang tawa ang lumabas sa kanyang labi. Ang hindi ko gusto ay ang pagiging isang papet sa kamay mo. Ang pagiging isang abaya na ang tanging mahalaga ay ang apelyido. Hindi ako katulad mo, Dad. Kung hindi ka katulad ko, sabi ng senador, kung pipiliin mo ang babaeng iyan at ang bastardo niya, then you are no son of mine at mawawala sa iyo ang lahat. Ang karera mo, ang mana mo, ang pangalan mo. Tinitigan ni Ashton ang kanyang ama, ang lalaking buong buhay niyang pinilit na mapabilib. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Kung iyon ang halaga para magkaroon ako ng pamilya, sabi ni Ashton, ang boses ay matatag at malinaw. Then so be it. Hindi ko kailangan ng pangalan ng abaya kung ang kapalit ay ang taong mahal ko. Iniwan niya ang kanyang ama na nakatulala. Iniwan niya ang meeting room. Iniwan niya ang kanyang kinabukasan sa politika. Ngayon, isang bagay na lang ang mahalaga. Hanapin si Zira at si Zia gamit ang kanyang impluensya at ang mga connection na nagawa niya sa campaign. Nagsimula siyang maghanap. Sinimulan niya sa mga ospital. Ang mga abaya ay may connection sa halos lahat ng ospital sa bansa. Inabot siya ng ilang oras. Maraming tawag. Maraming pakiusap, hanggang sa nakuha niya ang kumpirmasyon, isang pribadong ospital, isang bata na kasalukuyang sumasailalim sa emergency heart surgery. Zia, bulong niya, nagmamadali siyang umalis. Ang kanyang puso ay kumakaba, hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Pagdating niya sa ospital, ang mga corridors ay tahimik. Ngunit ang kanyang isip ay maingay. Naghahanap siya. Sa isang sulok ng waiting area, nakita niya ito. Nakaupo si Zira, mag-isa. Nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nagdarasal. Lumapit si Ashton. Marahan siyang naupo sa tabi nito. Hindi nito siya napansin. Kahit ano pa ang naging desisyon ni Zira, kahit ano pa ang sabihin ng kanyang ama, hindi niya ito pababayaan. Hinawakan niya ang kamay nito. Napaangat si Zira. Nang makita siya, ang mga mata nito ay nanlaki. Takot. Pagkabigla. Ashton? Hindi ako aalis, sabi ni Ashton. Ang boses ay matatag. Hindi ko na kayo iiwan. Nalaman ko na ang lahat. Sinubukan ni Zira na bawiin ang kamay. Ngunit mahigpit itong hinawakan ni Ashton. Umalis ka. Hindi ka dapat narito. Siya ang anak ko, sabi ni Ashton. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. At kahit kailan, hindi ako aalis. Siya ang anak ko. At kahit kailan, hindi ako aalis. Ang mga salita ni Ashton ay tumagos sa puso ni Zira. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng pader na itinayo niya sa pagitan nila ay gumuho. Ang takot, ang galit, ang hinanakit, lahat ay napalitan ng isang matinding pag-asa na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit bago pa man niya masagot, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor, ang muka ay pagod, ngunit nakangiti. Successful po ang operasyon, sabi ng doktor.
Maayos na ang puso ng inyong anak. Para silang nabunutan ng tinik. Niyakap ni Zira si Ashton ng mahigpit. Ang kanyang mga luha ay bumuhos na ngayon dahil sa saya at kaluwagan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap din siya ni Ashton ng mahigpit na tila ayaw na siyang pakawalan. Ngunit ang sandali ng kanilang saya ay mabilis na nabulabog. Tumunog ang TV sa waiting area. Isang breaking news. Iskandalo sa pamilya Abaya. Matapos ang isang matinding paghaharap sa kanyang ama, kinumpirma ng source na si Ashton Abaya, ang kandidato para sa pagkasenador, ay may anak sa labas sa isang dating waitress. Nagulantang si Zira. Tumingin siya kay Ashton. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding galit. Si Rivaldo. Bulong ni Ashton. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kalaban niya sa politika, ang may pakana nito. Hindi nag-aksaya ng panahon si Ashton. Hinila niya si Zira. Halika, kailangan nating ayusin ito, ngayon. Dinala niya si Zira sa isang press conference room na mabilis na inihanda ng kanyang dating campaign team. Puno na ng mga reporter ang lugar, ang kanilang mga kamera ay kumikislap. Umupo si Ashton sa gitna. Si Zira ay nasa tabi niya. Hawak nito ang kanyang kamay, mahigpit na tila nagbibigay ng lakas. Huminga ng malalim si Ashton. Alam kong marami kayong narinig at narito ako ngayon para linawin ang lahat. Tumingin siya sa mga kamera at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong pagkukunwari. Puro katotohanan. Totoo po ang lahat ng naririnig ninyo. Si Zia po, ang anak ni Zira, ay ang sarili kong anak. At ito po ay isang bagay na aking ikinararangal, higit pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Nagkaroon ng bulungan sa mga reporter, ngunit nagpatuloy si Ashton. Mas matatag ang kanyang boses. Tama po kayo. Nagkamali ako noon. Naging pabaya ako. Ngunit ang pagdating ni Zira at ni Zia sa buhay ko ang nagbukas ng aking mga mata. Ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pamilya at responsibilidad. Tumingin siya kay Zira. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Hindi ko po sila iiwan, hinding-hindi. Dahil dito, pagpapatuloy niya, ay formal na po akong bumibitaw sa pagtakbo bilang senador. Hindi ko na kailangan ng kapangyarihan o posisyon para mapatunayan ang aking sarili. Ang tanging kailangan ko ay ang aking pamilya. Isang malakas na ingay ang nagmula sa mga reporter. Sumigaw sila ng mga tanong, ngunit hindi na sila pinansin ni Ashton. Ang tunay na tagumpay para sa akin ay hindi sa politika. Ito ay ang pagkakaroon ng isang pamilya. At sa tulong ng Diyos at sa tulong ni Zira, bubuo ako ng isang tunay na pamilya para sa amin ni Zia. Tumayo siya at hinila si Zira patayo. Pero bago po ang lahat ng iyan, kailangan kong magawa ang isang bagay. Dinala siya ni Ashton pabalik sa ospital. Sa loob ng ICU, natutulog si Zia. Ang munti nitong dibdib ay dahan-dahang gumagalaw, payapa. Sa harap ng kanyang anak, lumuhod si Ashton. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Isang simpleng singsing na may isang maliit na brilyante. Zira, sabi niya, ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay luha ng pagmamahal. Pinatawad mo ako sa aking mga pagkakamali. Tinanggap mo ako sa buhay mo. Pinakita mo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ngayon, hindi na tayo magpapanggap. Hindi na tayo aarte. Gusto kong maging totoo ang lahat. Gusto kong maging asawa ka. Gusto kong maging ama kay Zia. Gusto kong bumuo tayo ng isang tunay na pamilya. Hindi sa harap ng kamera, kundi sa harap ng Diyos at ng ating anak. Will you marry me, Zira? Ang mga luha ay bumuhos mula sa mga mata ni Zira. Hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Ang lalaking minsang kinasusuklaman niya, ang lalaking nagdulot sa kanya ng sakit,
ay lumuluhod sa harap niya, nag-aalok ng kanyang puso. Tiningnan niya ang mukha ni Ashton. Ang sincerity ay malinaw. At pagkatapos, tiningnan niya si Zia, ang kanyang anak, ang kanilang anak. Ang kanyang anak na ngayon ay may kumpleto ng pamilya. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, bulong niya. Ang boses ay basag sa emosyon. Oo, Ashton, magpapakasal ako sa'yo. Isuot ni Ashton ang singsing sa kanyang daliri. Ngumiti sila sa isa't isa. Pagkatapos ay marahang hinalikan. Hindi ito ang pekeng halik sa harap ng kamera. Ito ay isang halik na puno ng pag-asa, pagmamahal at pangako. Magkasama silang tumayo, magkahawak kamay, at tumingin sa natutulog na si Zia. Ang kanilang anak, ang kanilang tunay na tagumpay.